isipin mo na nahanap mo na ang taong nagmamahal sa iyo at magmamahal sa iyo ano pa man ang manasyo. At nakikisa rin sa isang mga pangarap sa hinaharap. Kapag natagpuan mo na ang natatanging taong ito at nakilala siya ng lubos, ang susunod na hakbang ay ang pagpapasya na tahakin ang daan ng pag-iisang dibdib. Kung paano ang Diyos ay mapagmahal, matatat at laging nakalaan sa atin. Ang kasal ay patungkol sa pagiging mapagmahal, matapat at laging nakalaan o nakatalaga ang sarili sa minamahal. Ito ay isang daan ng pagpapamalas ng pag-ibig, respeto at pagsuporta sa isa't isa. Kung paanong ang Diyos ay ganoon din sa atin. Itinuturo ng Biblia na ang kasal ay mahalaga sa ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko dahil sinasalamin nito ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang kasal ay patungkol sa pagiging mapagmahal, matapat at laging nakalaan o nakatalagang sarili sa minamahal. Ito ay isang daan ng pagpapamalas ng pag-ibig, respeto at pagsuporta sa isa't isa kung paanong ang Diyos ay ganoon din sa atin. Kapag ang dalawang tao ay kinasal sa simbahan, sila ay nagtitiwala na gabayan ng Diyos at pagpapalain ng kanilang ugnayan habang magkasama silang dumadaan sa buhay, just like how God loves and supports us. Ito ay tulad ng pagsasabi, naniniwala kami na sa tulong ng Diyos, kami ay magkakaroon ng isang buhay na nakagagala at nakalulugod. Dahil ito ay nakaugat sa pag-ibig at pagtatalaga ng sarili sa isang komunidad sa halimbawa ni Kristo. Tila nawala na ang kahalagahan ng kasal Kristiyano sa ating modernong panahon. Ang kawalan ng paggalang na ito ay nahahayag sa iba't ibang paraan na nagpapahina sa mga pinakamahalagang mga pamantayan nito. Una, makikita natin na talamak na ang pagsasama ng walang pagpapakasal Kristiyano o ang live-in set-up sa lipunan sa maraming mga binyagan. Kung ating titingnan ang mga dahilan ng ilan, ay madalas na pagpapahalaga sa praktikal na mga konsiderasyon. Gayunpaman, nasasalamin ng mga dahilan ito ang kawalan ng tunay na pagkaunawa at sa gayon ng paghawak din sa mga malalalim na aspekto ng pagsasama sa pagmamahal at pagiging pamilya. Pangalawa, lubos na nakapanlulumuman, ngunit ang pakikipagrelasyon, bukod pa sa asawa o ang pambababae o panlalalaki ay naging pangkaraniwan na. Sa halip na pahalagahan ang pangako ng katapatan at pagtatalaga ng sarili sa asawa, may mga ibang naghahanap pa ng aliw sa piling ng hindi nila asawa. Panghuli, mayroong nakababahalang takbo sa lipunan ng pagtanaw sa kasal bilang isa lamang pangyayaring seremonyal na kailangang gawin. Ang diin ay madalas na nasa sekundarya at mababaw na mga aspekto lamang tulad ng prenuptial agreement, mga mamahaling singsing sa engagement at mga maluluhong seremonya at reception sa halip na sa panghabang buhay na paglalakbay sa pagbubuo ng pamilya. Ang mababang pagtingin o kawalan ng pagpapahalaga sa kasal ay nag-uugat sa kawalan ng malalim na pag-unawa sa tunay na esensya nito. Ang kasal ay hindi lamang isang kontratang legal ngunit isang matinding pagtatalaga ng sarili na magmahal, sumuporta at pagmalasakitan ang isa't isa sa gitna ng mga hamon at bagyo ng buhay may asawa. Kailangang mabatid ng mga mag-asawa ang kabanalan ng kanilang pagsasama at yakapin ang mga responsibilidad na kaakibat nito. Ito ay nangangailangan ng pagbibigay importansya sa mga haligi ng kasal. Ang pananampalataya ay tulad ng isang malaking bato na sumusuporta sa kasal. Ito ay patungkol sa pananalig o paniniwala sa isang bagay na higit pa sa ating mga sarili. Ito man ay ang Diyos, ang ating mga pamantayan na parehong sinasandigan o ating ugnayan o relasyon mismo. Tinutulungan kayo ng pananampalataya na maging malakas kapag nagiging mahirap ang buhay o ang mga bagay-bagay sa inyong buhay at pakalubalag kinagkakalooban kayo nito ng pag-asa. Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay tulad ng pagkakaroon ng liwanag na gumagabay sa inyo sa inyong paglalakbay sa mga hirap o ginhawa ng buhay may asawa. Kung kaya kapag ang pananampalataya ay haligi o poste ng inyong buhay may asawa, ito ay nangangahulugan na kayo ay may matibay na saligan.
Ang malayang pagpayag ay tulad ng matibay na saligan na kinatatayuan ng inyong pagsasama bilang mag-asawa. Ito ay nangangahulugan na ang mag-asawa o magkatuwang ay malayang pinipili na magsama ng walang pamimilit o pamwiwersa. Ang kasal ay nangyayari dahilan sa malaya kayong nagkaunong na magkasamdo na magsama sa diwa ng pagmamahal na nagkakalood ng sari at sa katapatan sa isa't isa. Kapag ang malayang pagpayag ay isa ring haligi o suporta ng ating buhay may asawa, ito ay nangangahulugan na ang ating ugnayan ay nakabatay sa pagmamahalan sa isa't isa at sa pagpapili o pagpapasya at sa gayon ay nagpapatibay at ginagawang tunay ang ating pagsasama. Ang katatagan ng pagsasama ay tulad ng pandikit o glue na nagpapanatili sa isang kasal. Ito ay nangahulugan na minsang nagpalitan kayo ng mga pangako ng pagmamahal sa isa't isa. Kayo magsasama ano pa man ang mangyari hanggang sa kamatayan. Tulad ng isang bull na hindi matatanggal, ang indissolubility o matatag na pagsasama ay nangangahulugan na ang inyong pagtatalaga sa isa't isa ay laging matibay at hindi masisira. Ito ay nangangahulugan ng pagsasama sa hirap o ginhawa, sa lungkot o kagalakan, sa pagdaan sa mga hamon at galak na ibinabato ng buhay. Ang pagkatalaga sa matatag na pagsasama ay isang haligi ng inyong buhay may asawa. Ito ay nangangahulugan na kayo ay magsasama ng panghambuhay ano pa man ang mangyari. Ang paglago at pamumunga sa buhay may asawa ay tulad ng pagtatanim ng mga buto o binhi at sa matamang pagbabantay sa pagsibol at paglago ng mga ito patungo sa mayabong na mga halaman. Ito ay nangangahulugan ng paglikha ng inyong pamilya, ito man ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng supling o sa pagpapalago at pagpapayaman ng inyong ugnayan sa mga pamamaraan na kapagdudulot ng kagalakan at kaluguran. Ito ay patungkol sa paglikha ng isang tahanan, kung saan ang pagmamahalan ay naghahari at kusan kayo, ay parehong nakararanas ng pagpapahalaga at pagkilala. Kung kaya kapag ang diwa ng paglago, pamumunga ay isang haligi ng iyong pagsasama bilang mag-asawa. Ito ay naangangahulugan na kayo ay may pagtatalaga alalaga ang inyong ugnayan upang ito ang lumugaw at mamunga. Ang Kristiyanong kasal ay lubang mahalaga sa buhay Katoliko sapagkat sinasalamin nito ang pagmamahal at kaisahan sa pagitan ni Kristo at ng kanyang simbahan. Kung paanong inialay ni Jesus ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal sa sangkatauhan, ang sakramento ng kasal ay tumatawag sa mag-asawa na mahalin din ang isa't isa sa diwa ng pagkakaloob ng sarili ni Kristo. Ang kasal ay sumasagisag sa pag-ibig ni Kristo sa kanyang simbahan, ang katipunang Kristiyano. Ngunit ang kasal ay hindi lamang patungkol sa dalawang taong nagmamahalan at nagsasama. Ito ay patungkol din sa pag-anyaya kay Jesus na makabilang sa kanilang pag-uugnayan at siyang maging pundasyon ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Sa pamamagitan ng sakramento ng kasal, ang mag-asawa ay lumalago sa kanilang ugnayan sa Diyos at sa isa't sa pamamagitan ng pagiging salamin ng pagmamahal at kahabagan ni Jesus na ipinakita niya sa kanyang buhay sa daigdig. Dagdag pa rito, sila ay nagiging saksi at tanda ng pag-ibig at katapatan ng Diyos sa kanilang pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao, sa komunidad at sa lipunan. Sa isang daigdig na minsan ay tila walang katiyakan ng buhay, ang sakramento ng kasal ay nagkakaloob ng diwa, ng kapanatagan at pagiging kabahagi sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa atin na hindi tayo nag-iisa sapagkat kasama natin ang isa't isa at ang Diyos.